8:00 pa lamang ng gabi noong taong 2017 sa Cabanatuan City. Pauwi noon, galing sa inuman itong si Oliver sa kanilang baryo nang bigla na lamang 2 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. May sumabay pala sa kanya na isa pang motor at iyon ang nagpaputok sa kanya. Sumadsad si Oliver sa gilid ng isang kanal matapos siyang mabaril. Mabilis namang nagpatakbo at nawala ang riding in tandem na siyang bumaril sa kanya. Agad na tumawag ng ambulansya ang mga taong unang nakakita sa kanya, kaya naitakbo agad ito sa ospital hanggang sa dumating na ang asawa at anak nito roon. Pero imbes naman na maawa ang kanyang asawa, na si AB ay mas lalo pang nagalit sa kanya dahil kinarma lang daw si Oliver at buti na nga lang ay hindi siya natuluyan. Kaya sa halip na ipaimbestiga ng asawa kung sino ang gustong pumatay sa kanya, ay sinabi nito kay Oliver na bilisan na lamang nitong magpagaling para makapaghiwalay na sila. Kaya dito na lumabas ang kaso ng pambabae at panluluko at muntikan pang pagkamatay ni Oliver. Ganito kasi ang nangyari mga kaibigan. Tamad batugan, iyon ang tawag ni Abby sa kanyang mister noong pangatlong beses na niya itong nahuli na nambabae. Dahil itong mister niyang si Oliver ay feeling pogi at sa tingin siguro nito ay hindi siya hahabulin ng karma. Taong 2014 nang magpakasal sina Mr. and Mrs. Corbelon sa Santa Rosa Nueva Ecija sa mismong bayan ni Abby o Abigail. Simple lang ang kasal nila pero puno ng mga kamag-anak at kakilala. Para sa marami, mukhang maayos ang pagsasama na nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ng kasal ay nanirahan naman sila sa lugar ni Oliver sa Cabanatuan. Sa unang buwan ng pagsasama ng dalawa ay naging maayos naman ang lahat. Bagong kasal pa kasi sila noon at halos araw-araw ay magkasama. Hindi nagtagal ay agad pang nabuntis si Abby. Noong mga panahong hindi pa masyadong malaki ang kanyang tiyan, ay patuloy pa rin siyang nagtatrabaho. Hindi siya iyong tipo ng babae na umaasa lamang sa asawa. Dahil bago pa niya makilala si Oliver, ay mayroon na siyang sariling kabuhayan. May sarili kasing opisina si Abby na kanyang nirererentahan sa bayan ng Santa Rosa. Doon umiikot ang negosyo niya na may kinalaman sa financing ng sasakyan. Siya mismo ang nagtayo ng negosyo at siya rin ang nagpapatakbo nito. Bago pa dumating sa buhay niya si Oliver, ay maayos na ang takbo ng kanyang kabuhayan. Marami na siyang kliyente at sa bawat buwan ay may pumapasok na pera sa kanyang opisina. Sa madaling salita, hindi mahirap si Abby. Hindi man siya maituturing na napakayaman, pero kumikita ng maayos ang kanyang negosyo. Samantala si Oliver naman ay kabaligtaran. Wala siyang regular na trabaho. May mga buwan na nagtatrabaho siya, pero may mga buwan din na tambay lamang. Iyon ang sistema ng kanyang buhay noon. Minsan ay may kinikita, minsan ay wala. Kaya nang magpakasal sila ni Abby, natural lamang na subukan siyang isama ni Abby sa kanyang negosyo. Gusto ni Abby na matuto si Oliver kung paano umiikot ang pera sa opisina. Hindi niya gustong manatiling tambay lamang ang kanyang asawa. Kaya unti-unti niya itong tinuruan kung paano ang sistema ng kanilang financing. Ganito kasi ang paraan ng negosyo ni Abby. Halimbawa, may isang taong gustong bumili ng sasakyan pero wala siyang sapat na pera para mabayaran iyon ng cash. Doon pumapasok ang opisina ni Abby. Ang opisina nila ang maglalabas ng cash para mabili ang sasakyan. Pagkatapos noon, ang taong kumuha ng sasakyan ang magbabayad ng hulugan buwan-buwan sa opisina ni Abby. Sa madaling salita, parang sila ang nagiging tagapautang ng pera para sa sasakyan. Pero syempre, hindi basta-basta iyon. May mga requirements din na kailangang ipasa ng kukuha ng sasakyan. May mga dokumento, may mga garantiya, at may mga kasunduan para siguradong mababayaran ang hulugan. Kapag naaprubahan ang isang kliyente, doon pa lamang ilalabas ng opisina ang pera para sa sasakyan. Kapag maayos ang pagbabayad ng kliyente, kumikita ang opisina. At dahil maraming kumukuha ng ganitong sistema, malaki ang umiikot na pera sa negosyo ni Abby. Iyon ang sistemang ipinapaliwanag ni Abby kay Oliver noon. Noong una ay maayos naman ang lahat. Sa totoo lang, gusto lamang ni Abby na matuto si Oliver. Iniisip niya na kung matututunan ng kanyang asawa ang sistema, balang araw ay matutulungan siya nito sa pagpapatakbo ng negosyo. Mas gagaan ang kanyang trabaho
lalo na at buntis na siya noon. Ngunit habang tumatagal, may napapansin si Abby. May mga pagkakataon na parang nababawasan ang pera sa opisina. Hindi naman iyon agad napapansin sa una dahil malaki ang umiikot na halaga sa negosyo. Pero kapag sinuri ng mabuti ang mga talaan, may mga pagkakataon na parang may perang nawawala. Sa una ay hindi iyon binigyang pansin ni Abby. Iniisip niya na baka nagkamali lamang sa bilang o baka may bayad na hindi pa naitala. Karaniwan na rin kasi sa negosyo ang mga ganitong pagkakamali, kaya inayos lamang niya ang mga papeles at ipinagpatuloy ang trabaho. Pero habang tumatagal ay paulit-ulit ang nangyayari. May mga pagkakataon na ang perang dapat ay naroon pa ay bigla na lamang nawawala. May mga araw na tila may pera na naiipit sa kamay ni Oliver. Hindi naman direktang nakikita ni Abby ang ginagawa ng kanyang asawa, pero may mga pagkakataon na parang may mali sa galaw ng pera. Dahil dito ay nagsimulang magduda si Abby. Hindi niya agad sinasabi kay Oliver ang kanyang napapansin. Pinagmamasdan lamang niya ang kilos nito. Gusto niyang makita kung may katotohanan ba ang kanyang hinala, at kalaunan ay nalaman din niya ang totoo. Dahil sa mga talaan ng pera, napansin niya na may mga halaga na lumalabas sa opisina na hindi naman nakarecord sa kahit anong transaksyon. At sa tuwing sinusundan niya kung sino ang humawak ng pera, iisa lamang ang pangalang paulit-ulit na lumalabas, si Oliver. Sa puntong iyon ay nagsimulang maghinala ng husto si Abby, pero hindi pa rin siya agad nagsalita. Gusto niyang makasiguro bago siya gumawa ng hakbang, at isang araw ay tuluyan niyang nalaman ang katotohanan. Nalaman ni Abby na ang sarili niyang asawa ang kumukupit ng pera sa opisina. At ang mas masakit pa roon, hindi lamang basta nawawala ang pera. Ang perang iyon ay ginagastos ni Oliver sa ibang babae. Napatunayan iyon ni Abby noong mga panahong buntis pa siya. Halos 8 buwan na ang tiyan at malapit na siyang manganak. Isang araw ay nabasa niya ang mga chat sa mismong phone ni Oliver. Doon niya nakita ang mga mensahe, mga usapan na malinaw na nagpapakita kung saan napupunta ang pera. Ngunit kahit nabasa na niya ang lahat, hindi agad nagsalita si Abby. Tahimik lamang siya, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil may balak siyang gawin. Gusto niyang mahuli si Oliver sa aktong ginagawa nito. Dahil alam niyang kapag nahuli niya ito nang walang lusot, doon lamang lalabas ang buong katotohanan. Hapon iyon sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Sa ganitong oras nagkasundo na magkita sina Oliver at ang babaeng kilala sa pangalang Gladys. Si Oliver ay dumating sakay ng kanyang Suzuki Raider. Ang motor na iyon ay hindi naman talaga niya pinaghirapan. Si Abby rin ang bumili noon para sa kanya, para sana may magamit ito sa pagpasok sa opisina at sa mga lakad na may kinalaman sa negosyo. Pero sa mga panahong iyon, ibang dahilan na ang pinaggagamitan ni Oliver ng motor. Nakatayo si Oliver sa gilid ng isang kanto na papunta sa baryo ng Gomez. Doon nila napagkasunduang magkita ni Gladys. Paminsan-minsan ay lumilingon siya sa paligid, parang may hinihintay na darating. Ilang minuto pa ang lumipas ay may babaeng naglalakad papunta sa kanya. Si Gladys iyon. Medyo nakangiti pa ito habang papalapit. Halatang komportable na ang babae kay Oliver. Para bang hindi na bago ang mga ganitong pagkikita sa pagitan nilang dalawa. "Ang tagal mo," sabi ni Gladys habang nakatayo sa tabi ng motor. "May mga inasikaso lang," sagot naman ni Oliver. Hindi nila alam na habang nag-uusap sila roon, ay may ibang tao na palang nakakaalam ng kanilang plano sa araw na iyon. Mas maaga pa sa kanilang dalawa ay may umalis na sa bahay. Nagpaalam si Abby kay Oliver na aalis siya sa araw na iyon. Hindi naman nagtaka si Oliver dahil madalas naman talagang may inaasikaso ang kanyang asawa sa opisina. Kaya wala siyang hinala nang makita niyang lumabas ng bahay si Abby. Pero ang hindi alam ni Oliver, hindi iyon simpleng pag-alis lamang. Matagal nang may hinala si Abby. Alam niya na may babae ang kanyang asawa. At dahil nabasa na niya noon ang mga chat sa cellphone ni Oliver, alam niya rin kung saan sila magkikita sa araw na iyon. Kaya pagkatapos niyang umalis ng bahay, ay hindi siya dumiretso sa opisina. Sumakay siya sa kotseng dala niya at kumuha ng driver para ihatid siya. Tahimik lamang si Abby habang nasa loob ng sasakyan. Hindi siya umiiyak, hindi rin siya nagagalit sa harap ng driver. Pero sa loob ng kanyang dibdib
ay nagngangalit ang galit. Alam niya kung saan pupunta. Mas nauna pa siyang dumating sa lugar na pinagkikitaan ng dalawa. Huminto ang kotse sa may kanto papunta sa baryo ng Gomez. Doon naghihintay si Abby. Tahimik lamang siyang nakaupo sa loob ng sasakyan habang pinagmamasdan ng paligid. Ilang minuto pa ang lumipas ay may narinig siyang tunog ng motor. Isang Suzuki Raider ang papalapit. Hindi siya nagkamali. Si Oliver iyon. Huminto ang motor sa kanto at ilang sandali pa ay dumating ang babae na hinihintay nito. Kita ni Abby mula sa loob ng kotse kung paano sila nag-uusap at kung paano sila nagkakatitigan na parang walang ibang tao sa mundo. Lalong nag-init ang ulo ni Abby. Para bang may kumukulo sa loob ng kanyang dibdib. Nakita niya kung paano sumandal si Gladys sa motor ni Oliver. Nakangiti pa ang babaeng habang kausap ang kanyang asawa. Hindi na kinaya ni Abby ang nakita. Pinuksan niya ang pinto ng kotse at bumaba. Sa una ay hindi pa napansin ni na Oliver at Gladys ang kanyang paglapit. Abala pa ang dalawa sa pag-uusap. Pero nang halos malapit na si Abby sa kanila ay bigla silang natigilan. Parang nanlamig ang katawan ni Oliver nang makita kung sino ang nakatayo sa harap nila. Hindi na nakapagsalita si Oliver. Samantalang si Gladys ay biglang napaatras. Halos sa parehong sandali ay pumulot si Abby ng malaking bato sa gilid ng kalsada. Hindi na siya nag-isip pa. Buong lakas niya iyong ibinato sa motor ni Oliver. Tumama ang bato sa gilid ng motor na siya rin mismo ang bumili para sa asawa niya. Malakas ang tunog ng tama ng bato kaya agad na palingon ang ilang tao sa paligid. Nagulat si Oliver. "Abby, ano ba?" Hindi na niya natapos ang sasabihin. Sumabog na ang galit ni Abby. Sunod-sunod ang mga mura at panlalait na binitawan niya sa harap ng dalawa. Hindi na niya alintana kung may makakarinig man sa paligid. Dahil sa ingay ng kanilang sigawan ay magsilabasan ang mga tao sa paligid. May mga tindera na lumabas sa kanilang tindahan. May mga tambay na napalingon. Nagkagulo sa kanto. Hindi pinalampas ni Abby ang babae. Direkta niyang hinarap si Gladys sa harap mismo ng kanyang asawa at ng mga taong nanonood. "Yan ba ang gusto mo, Oliver?" Sigaw ni Abby. Hindi makasagot si Oliver. Samantalang si Gladys ay tila hindi malaman kung saan titingin. Mas lalo pang nagalit si Abby. Sunod-sunod ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Mga mura, panlalait, at mga salitang puno ng galit. "Kung may mangyari sa batang dala ko," sigaw pa ni Abby habang hawak ang kanyang tiyan, "kasalanan ninyong dalawa." Napatahimik ang mga tao sa paligid. Doon lang napansin ng iba na malaki na ang tiyan ni Abby. Halos 8 buwan na siyang buntis noon. Nakita iyon ni Gladys. Para bang doon lamang nagsimulang pumasok sa isip ng babae ang sitwasyon. Hindi na siya nagsalita. Unti-unti siyang umatras mula sa harap ni Abby. Wala na siyang nagawa kundi umalis sa lugar. Tahimik siyang naglakad palayo sa kanto habang nakatingin sa kanya ang ilang taong nakasaksi sa nangyari. Samantala ay naiwan si Oliver sa harap ng kanyang asawa. Pero hindi na siya pinansin ni Abby. Diretso siyang naglakad pabalik sa kotse na naghihintay sa gilid ng kalsada. Pagkasakay niya ay agad niyang sinabi sa driver na umalis na sila. Umandar ang kotse at iniwan si Oliver sa kanto. Doon lamang natauhan si Oliver. Agad siyang sumakay sa kanyang motor at hinabol ang kotse ni Abby. Pero kahit maabutan pa niya ito sa daan, wala na siyang narinig na salita mula sa kanyang asawa. Diretso lamang na umuwi si Abby sa kanilang bahay. At kahit na ang nangyari ay sapat para umiyak ang kahit sinong babae, hindi umiyak si Abby. Samantalang si Oliver naman ay nakasunod sa likod sakay ng kanyang Suzuki Raider. Alam niyang hindi magiging madali ang pagdating nila sa bahay. At tama nga ang kanyang hinala. Halos magkasunod lamang silang dumating sa kanilang bahay sa Kabanatuan. Pagkaparada pa lamang ng kotse ay mabilis nang bumaba si Abby. Kita sa kanyang mukha ang galit na pilit niyang pinipigilan mula pa kanina. Hindi pa man nakakapagsalita si Oliver ay pumasok na agad sa loob ng bahay si Abby. Pero hindi pa doon natapos ang galit niya. Ilang sandali pa ay lumabas ulit si Abby sa harap ng bahay. Diretso siyang lumapit sa single na sasakyan ni Oliver na nakaparada sa gilid. Sa sobrang galit niya ay kumuha siya ng martilyo at sunod-sunod na hinampas ang sasakyan. "Hindi ko binili yan para lang ipang babae mo," sigaw ni Abby. Malalakas ang tunog ng bawat hampas ng martilyo sa sasakyan. Hindi na nakapigil si Oliver. "Abby, tama na,"
Sigaw nito habang sinusubukan siyang pigilan. Pero hindi pa tapos si Abby. Malibog ka pa sa kuneho. Sigaw pa niya habang patuloy sa paghampas ng martilyo. Halos magkagulo ang loob ng bahay dahil sa kanilang away. Alam ng lahat na may matinding sigawan na nangyayari sa loob ng kanilang bakuran. Sunod-sunod ang sumbatan ng dalawa. Isinumbat ni Abby ang lahat ng nalaman niya. Ang pambabae ni Oliver, ang perang nawawala sa opisina, at ang kahihiyan na dinanas niya sa araw na iyon. Samantalang si Oliver naman ay halos wala ring masabi kundi magpaliwanag at magtanggol sa sarili. Pero sa kabila ng matinding away na iyon, lumipas din ang mga araw at tulad ng karaniwang nangyayari sa maraming mag-asawa, nagkabati rin sila. Unti-unting lumamig ang galit ni Abby, hindi dahil nakalimutan niya ang nangyari, kundi dahil may mas iniisip siyang mas mahalaga. Malapit na siyang manganak noon. Umaasa siya na kapag lumabas na ang kanilang panganay na anak, baka magbago na si Oliver. Iniisip niya na baka kapag nakita na ng kanyang asawa, ang kanilang anak ay matututo na itong maging responsable. Umaasa siya na baka magsipag na si Oliver kapag naramdaman na nito ang bigat ng pagiging ama. Kaya kahit mabigat pa ang kanyang loob, ay pinili niyang bigyan ng isa pang pagkakataon ang kanyang asawa. At hindi nga nagtagal, ilang buwan lamang ang lumipas ay nanganak na si Abby. Sa mga panahong iyon ay tila naging tahimik muna ang kanilang buhay. Abala si Abby sa pag-aalaga ng sanggol at kahit papaano ay tila naging maingat din si Oliver sa kanyang mga kilos. Pero ang katahimikan na iyon ay hindi nagtagal. 2 linggo lamang matapos manganak si Abby ay may narinig na naman siyang balita. May babae na naman si Oliver. Ibang pangalan na naman ang lumitaw. Ang pangalan ng babae ay Jasmine. Doon tila nagising si Abby sa katotohanan. Para bang doon niya tuluyang naunawaan ang sitwasyon na matagal na niyang pinipilit tanggihan. Nakapag-asawa siya ng batugan at hindi lamang batugan, isa pang babaero. At ang mas masakit pa roon, ang perang ginagamit ni Oliver sa pambabae ay galing pa sa pera ni Abby. Halos dumating na sila sa puntong maghihiwalay na. Dahil sa totoo lang, hindi na rin halos nahiya si Oliver sa mga ginagawa niya. Siya na nga ang lalaki sa pamilya, pero wala naman siyang maitulong sa kanilang buhay. Kung tutuusin, si Abby pa ang halos bumubuhay sa kanilang mag-anak. Iwan ko sa mga lalaki diyan na may asawa. Pero kung ako ang tatanungin, mahihiya ako sa asawa ko kung wala man lang akong maibigay na pera sa pamilya ko. Kahit 5 duling lang, lalo na kung may anak na kayo. Pero sa sitwasyon ni na Abby at Oliver, kabaligtaran ang nangyayari. Wala nang hanap buhay si Oliver, tapos siya pa ang dahilan kung bakit nasasaktan at nag-iisip ng mabigat ang kanyang asawa. Hindi ba kagaguhan yon mga kaibigan? Pero kahit ganoon ang sitwasyon, nangyari pa rin ang hindi inaasahan. Gaya ng mga naunang pagkakataon, nauto na naman ni Oliver si Abigail. Nagawa na naman niyang kausapin ang kanyang asawa. Nangako na naman siya na magbabago. At sa huli ay nagkabati na naman sila. Sinabi pa niya kay Abby na hindi na rin siya dapat manatili sa opisina ng financing ng kanyang asawa. Dahil kung siya pa raw ang patuloy na hahawak ng pera roon, ay baka tuluyan pang malugi ang negosyo ni Abigail. Kaya nangako si Oliver na lalabas na siya ng bahay para maghanap ng maayos na trabaho. Trabaho na magpapakita na kaya rin niyang gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa at ama. Pero 1 buwan lang ang lumipas matapos ang mga pangako at matatamis na salita ni Oliver. Parang walang nangyari. Parang walang mga away na naganap. Parang walang anak na bagong silang na kailangan niyang isipin. Muli na namang nambabae si Oliver. At sa pagkakataong iyon, hindi na kung sino-sino lang ang babae. Kabaryo na nila mismo. Ang mas matindi pa roon, ang babaeng iyon ay parang may kinakasama na rin. Ang pangalan nito ay Lea Ocampo. Doon na tuluyang sumabog si Abby. Dahil sa puntong iyon ay tila malinaw na sa kanya ang katotohanan. Kahit anong gawin niya, kahit ilang beses pa siyang magbigay ng pagkakataon, wala na talaga siyang magagawa para magbago si Oliver. Kaya isang Sabado ng gabi, kahit 10:00 na ng gabi, muling sumiklab ang matinding away nilang mag-asawa, sigawan, sumbatan
at galit ang namayani sa loob ng bahay. Hindi na napigilan ni Abby ang lahat ng sama ng loob na matagal na niyang kinikimkim. Pero sa pagkakataong iyon, iba na ang naging desisyon niya. Tuluyan na siyang umalis. Kahit anong pagmamakaawa at pakikipag-usap ni Oliver sa kanya, kinuha niya ang kanilang anak, sumakay sa kotse at diretsong umuwi sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Walang nagawa si Oliver kundi panoorin na lang ang pag-alis ng kanyang asawa at anak. Tahimik ang bahay matapos iyon. Pero makalipas lamang ang 3 araw na wala si Abby sa bahay nila sa Cabanatuan, dumating ang balita na hindi inaasahan ng marami. Nabaril si Oliver. Ayon sa mga unang balita, may sumabay na motor sa kanya at doon siya pinagbabaril. At kahit hindi pa masyadong nag-iimbestiga ang mga pulis, marami na agad ang may hinala kung sino ang maaaring may kinalaman sa nangyari. Pinaghihinalaan na ang may kagagawan ay ang kinakasama o partner ng huling babaeng kinarelasyon ni Oliver. Ang babaeng iyon ay si Leia Ocampo. 2 bala ang natukoy na tumama sa katawan ni Oliver. Ayon pa sa medico legal, mukhang improvised na baril lamang ang ginamit sa pamamaril dahil hindi masyadong bumaon ang mga bala sa katawan ni Oliver. Kaya madali ring naalis ng mga doktor ang mga iyon habang ginagamot siya sa ospital. Nakaraos si Oliver sa insidenteng iyon. Pero matapos ang nangyari, tila wala na ring pakialam si Abby kung mabubuhay ba o mamamatay ang kanyang asawa. Para sa kanya, bahala na si Oliver kung magsasampa siya ng reklamo o kung ipapaimbestiga niya kung sino ang bumaril sa kanya. Hindi na iyon mahalaga kay Abby. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay tuluyan na siyang makahiwalay sa asawa. Kaya minabuti ni Abby na idaan na lamang sa barangay ang kanilang paghihiwalay. Gumawa sila ng kasulatan na parehong pinirmahan ng dalawa. Dahil doon, hindi na nila kailangang gumastos ng malaki para sa mga proseso sa korte. Magkakaroon na lamang ng power of attorney at opisyal na kasunduan sa barangay. At ayon sa napagkasunduan doon, kukuhanin ni Abigail ang lahat ng gamit na siya ang bumili sa loob ng bahay nila sa Cabanatuan. Ang bahay kasi ay pag-aari ng mga magulang ni Oliver. Kaya ang gusto lamang kunin ni Abigail ay ang mga gamit na siya ang nagpagod at nagbayad. At dahil sa totoo lang, ni isang gamit ay wala namang naipundar si Oliver. Halos lahat ng gamit sa loob ng bahay ay kinuha ni Abigail. Ang refrigerator, ang sofa, ang telebisyon, pati ang kama at plansa ay isinama sa paghakot. Sa madaling salita, walang natira na gamit kay Oliver. Pati ang motor na ginagamit niya ay kinuha rin ni Abigail dahil siya rin naman ang bumili noon. Wala nang nagawa si Oliver nang dumating ang mga taong naghahakot ng mga gamit. Tahimik lamang siyang nakatayo habang isa-isang inilalabas ang mga iyon sa bahay. Dahil lahat ng iyon ay alinsunod sa napagkasunduan sa barangay matapos ang kanilang hiwalayan. Ang naiwan na lamang kay Oliver ay ang kahihiyan sa harap ng kanyang mga kapitbahay habang pinapanood nilang limasin ang halos lahat ng gamit sa loob ng bahay. Samantala, sa kaso naman ng tangkang pagpatay laban kay Oliver, wala na rin siyang ginawa. Hinayaan na lamang niya itong lumipas. Hindi na siya nagsampa ng reklamo. Dahil sa totoo lang, natatakot din siya na baka balikan pa siya kapag nagreklamo siya sa mga pulis. Sa madaling sabi, walang bayag itong si Oliver. At higit sa lahat, wala rin naman siyang pera para mag-asikaso ng kaso. Ni ang sarili nga niya ay hirap na niyang tustusan matapos umalis si Abigail. Sa huling balita, si Abigail ay may kinakasama na ngayong ibang lalaki na siyang tumayong katuwang niya sa buhay. Samantalang si Oliver naman ay naiwan. Dala ang mga peklat, hindi lang ang mga peklat sa kanyang katawan mula sa mga bala, kundi pati ang peklat ng paghihiwalay nila ni Abigail. Isang hiwalayan na nag-ugat sa kanyang pagiging iresponsableng asawa at ama.